So ito na mga kababayan, etong kay Yussi Claire Castro, no? Sa mga hindi po nakakaalam, yung ating pag-uusapan ngayon ay kay Yussi Claire Castro. So pag sinabi natin si Yussi Claire Castro, isa po siyang Undersecretary ng PCO or Presidential Communication Office, no? Or siya po ang tagapagsalita ng palasyo, parang spokesperson, parang ganun. Pero hindi naman daw ganun. So, parang ganun na nga. Basta sa madaling salita, spokesperson na yan, Undersecretary PCO, Undersecretary Yussi Claire Castro, na nagsabi mismo, at take note mga kababayan, si Yussi Claire Castro po, mga kababayan, ay isa pong lawyer. Alam po natin yan, Attorney Yussi Claire Castro. No, so, ngayon, mga kababayan, meron pong komento itong si Yussi Claire Castro, so Attorney Yussi Claire Castro, na patungkol nga dito sa desisyon no, ng International Criminal Court or ICC na pagbasura nga dito sa tawag dito petition of jurisdiction of court, no? Petition sa jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Ngunit mga kababayan, nabalitaan po natin nung nakaraang gabi lang ay binasura po itong pagpetisyon or pag-question no ng kampo ni Duterte kung meron ba daw kapangyarihan or meron ba daw power o meron ba daw kakayahan ang ICC na pumunta ng Pilipinas at arestuhin si Duterte at ikulong siya sa dahig. So, yun nga mga kababayan, nagpapatunay na meron pong jurisdiction ang ICC. Sa madaling salita po, may karapatan po ang ICC na arestuhin si Duterte at ikulong. So, ngayon mga kababayan, dito magbe-base tayo sa komento ni Yussi Claire Castro. Alam naman po natin na si Yussi Claire Castro po ay isang abogado. So, alam niya po ang pagdating sa batas at alam po niya ang tinatawag na rule of law. So ngayon mga kababayan, ito po yung reaction ni Yussi Claire Castro. So paalala ko lang po, yung mga co-perpetrator, ibig sabihin ng co-perpetrator, mga kababayan, ay yung mga kasabwat, kasali, sangkot, kasama, or sa ginawa ni Digong na krimen, yung tinatawag nilang international, no? Sa ICC tinatawag nilang crimes against humanity. Ayan nga, sabi nga ni Sarah, anong ibig sabihin ng ICC? Crimes against humanity. So yun po ang sabi ni Sarah. Ayun, bunti ka na tayo. Buti na lang, nalusutan. Di ba? So ngayon mga kababayan, ito yung reaksyon ni Yussi Claire Castro. So, ito po, mga kababayan, ay atin po itong tatalakayin ngayon. At dito nga, may nag-comment ng bobo. Sino bang bobo? Yung mga DDS or yung nag-comment? Malusiron. Sino po ba ang bobo? Ako po ba o ikaw? Dalawa lang naman yan eh. So ito po mga kababayan, galing po ito sa People's Tonight Radio. So nakita nyo po, si Lusay pala. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Malusiron. Ay, may glove shout out. Bobo si Lustay. Si Lustay pala. Matagal naman na yan, ma'am. Ayan mo na, bobo naman talaga yan. Ito na, People's Tonight Radio, di ba? Ito po ang sinasabi ni Presidential Communication Office PCO Undersecretary Attorney Claire Castro tungkol sa pagbabasura ng International Criminal Court or ICC ng pre-trial chamber 1 sa challenge to jurisdiction ng defense team o defense panel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hingil sa kanyang kaso. Aniya, pinapalakas umano ng pagpasya ng mga hukom na ibasura ang challenge to jurisdiction ang loob ng prosecution na humiling pa ng arrest warrant sa iba pang maaaring masasampahan kaugnay sa kaso ni Digong. Nako, narinig nyo naman po sa pagbasa ko, mga kababayan, na pinapalakas ng ICC ang kanilang kapangyarihan na maglabas pa ng arrest warrant laban sa mga sangkot or mga co-perpetrator ni Digong. Yung mga kasabwat, kasali, at di ba, yung mga sangkot or dawit or sabit. Di ba? So ngayon mga kababayan, eto na nga. Sabi pa nga ni Yussi Claire Castro, maaari nang ituloy ang hearing dahil kampante na sila na hindi na magiging issue ang jurisdiction. So ang magiging issue na lang kay Pangulong Duterte ay kung fit ba siya for trial. Ngayon, ani ni
Claire Castro sa live stream niya sa kanyang YouTube channel. So, malakas ngayon ang loob ng dahil alam na nila na wala ng sagabal patungkol sa issue ng jurisdiction. So ngayon mga kababayan, may ads po kayo mag-skip. So sa madaling salita pala mga kababayan, ito na po, no? Ang ICC ngayon ay hindi na po magdadalawang isip na maglabas ng arrest warrant. Nino? Sa siyam na co-perpetrator ni Digong. Sino-sino po ba yun? Ang atin pong madalas na naririnig ay si Bato, si Bongo, si Sara, si Aguirre, at another 5. Kasi siyam po ang may warrant pa. Pang-10 po si Digong, kaso nauna na po siya. So ngayon sa madaling salita, ani ni si Claire Castro, mga kababayan, ayan po ang kanyang komento, na mas malakas or mas lalakas ngayon ang loob ng prosecution ng ICC or International Criminal Court na humiling na ng warrant of arrest. Naku po. Oo, Ma'am Maria Fipalisok, isa din po yan. 'Di ba? Dahil alam na nila na wala nang sagabal. So sa madaling salita mga kababayan, no, hindi na magdadalawang isip ang ICC at higit sa lahat, hindi na po sila, no, wala nang magque-question kasi bakit? Binasura na eh. So ibig sabihin, once na binasura ay meron silang jurisdiction dito. Ulitin ko nga po sa inyo, sa interview nga ni Maris Umali kay Fahad Abdallah na tagapagsalita ng ICC, ay once daw na i-file ang kaso at under pa na member ang ICC sa Pilipinas, ay tuloy-tuloy na po yun. Kumbaga, infinity, walang katapusan. So, there is no question, sabi ni A Wicked Empath. Oo, totoo po, wala nang ibang tanong-tanong pa. Kasi una naman kasing irereklamo dyan, mga kababayan, itong mga DDS, no, lalong-lalo na yung mga senator ni Digong, kasi binoto sila ng taong bayan para magserbisyo sa tao, pero doon sila kay Digong, nakapokus. Doon sila kay Digong nagtanggol. So sa madaling salita mga kababayan, pasensya po kayo kung medyo blurred po yung ating camera. Sa madaling salita po mga kababayan, no, ay hindi na po sila, wala na silang magagawa. Kung meron mang warrant na ilalabas, warrant na po yan. Mama Jorda, hello po. No? Kung meron man pong warrant na ilabas ang ICC, sabi nga ni Senator Antonio Trillanes, no, early this 2026 or either katapusan ng taong ito or early 2026, maybe January, February. No? So, sa madaling salita mga kababayan, sa ngayon, alam na ng ICC na wala ng sagabal, baka mag-release na sila ng warrant of arrest, di ba? Ng Interpol, together with the Interpol, tapos yung Interpol pupunta sa Philippines, di ba? Makipag-coordinate sa PNP or di kaya sa CIDG at sa NBI, naku po. So, ngayon, mga kababayan. So, manganganib nga ba or mangangamba nga ba or matatakot nga ba si Bato at si Bongo? Sa madaling salita po mga kababayan, yes. Di ba? According nga kay Attorney Cristina Conte, anong sabi? Kung ako kay Bato, magtago na siya sa bato. Di ba? So dapat nga bang matakot, manginig si Bongo, si Bato at si Sara? Yes, dapat lang. Bakit? Wala nang sagabal sa warrant of arrest. Wala nang mamamalo ng cellphone sa noon yan. Wala nang haharang na Mijaldía dyan. Wala nang hanilit dyan na mamamalo ng cellphone sa ulo. Wala nang Philip Salvador dyan na magsisigaw-sigaw sa labas. Wala nang Bongo dyan na mag-aabot ng pizza. Wala nang magsasabi dyan na, sabihin mo, saan siya dalahin? Tangina ka. Wala nang magaganon-ganon. Kasi bakit? May jurisdiction ang ICC. Binasura po ang petisyon ng kampo ni Digong na kung meron bang kapangyarihan ang ICC para damputin sila. So, binasura, ibig sabihin, meron. So, wala na po kayong maririnig dyan.
mga kababayan na sabihin mo saan siya dalahin. Tangina ka. Wala na. At wala na din po kayong maririnig dyan na ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero ang akong amahan, imong gipapreso. Tangina ka. Wala na kayong maririnig na ganon. Sa madaling salita po, magtago na kayo. Bato, Bongo, Sara, at iba pa. Kasi yun ang pagkakaalam ko. Ngayon, mga kababayan, sa mga nagtatanong, bakit Ken kasali si Sara dyan? Si Aimee nagsabi. Anong sabi ni Aimee? At si Sara din mismo nagsabi na may warrant si Bato at kasali siya. Eto nga, papanood ko sa inyo para hindi tayo masabihang fake news dito. Eto Aimee Marcos, may warrant si Sara sa ICC. Para mapanood. Also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Narinig ninyo mga kababayan? Rinig na rinig nyo po. Si Aimee mismo nagsabi. So kung hindi po totoo yan, fake news siya. Diba? Kung hindi totoo na walang warrant si Sara, si Bato, si Bongo, fake news si Aimee. Ano ba dapat ang gawing batas dyan para sa mga fake news? Dapat dyan, ikukulong. Diba? Si Aimee mismo nagsabi na si Bato, si Bongo may warrant and co-perpetrator ni Digong na sangkot dito sa extrajudicial killings Kimirot. Diba? At si Sara nga daw ay nasa huli, ngunit inibabaw daw ito. Inuuna daw. No? Instead na nasa huli si Sara, inuna. Siya daw ang first na aarestuhin. So, mga kababayan, ito po ang aking sinasabi. Ngayon, si Bato, kung meron naman siyang 1 billion, maghanda na siya. Bakit? Si Digong, billion na ubos Diba? International lawyer ang kailangan ni Bato. Hindi naman po pwede sigurong papayag na lang si Bato doon, magpakulong. Pag nakulong si Bato, siyempre, ang kanyang gagawin dyan, kukuha siya ng lawyer. Di ba? Ano ba dito sa Pilipinas kapag inaresto ka? Babasahan ka ng warrant. Di ba? Pag binasa ng warrant, anong sasabihin? Kayo po ay binabasahan po namin ang warrant of arrest. Huwag po kayo magsalita. Huwag po kayo ganito-ganito na sasabihin. Kasi lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo. So kung hindi mo kayang mag-provide ng abogado, meron pong PAO. Di ba? Public Attorney's Office. Kung kaya mo naman mag-provide ng abogado, ikaw na lang pong bahala. Ngayon, ang tanong mga kababayan, doon ba sa ICC may PAO? Wala pong PAO doon. Meron doon, PAO di Arco. Diba? Yung PAO di Arco, ipahid mo sa likod mo kapag ikaw ay nasasaktan. Kapag ikaw ay nilalamig. Si Bato pa naman, mabilis lamigin. Bakit? Wala po siyang buhok. Diba? Wala pong PAO doon. Sa ICC. Ang kailangan ni Bato, kumuha ng abogado. Ang kailangan ni Bongo, alam naman natin yan. Maniwala ako kay Bongo, bilyonaryo niyan. Bakit? Sinabi ni Digong, bilyonaryo si Bongo. Si Bato, hindi ko lang alam kung bilyonaryo ba siya. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ako naniniwala ako na si Bongo, kaya ni Bongo mag-provide, billionaire yan. Ito Bongo. Tingnan ninyo, hindi mo ko naniniwala walang pera si Bongo, loso. Ngayon mga kababayan, tignan natin yung salin at asset ni Bongo kasi yung 2017, 2018, ang sabi ni Digong, bilyonaryos Bongo. Pag hindi umabot ang salin ni Bongo ngayon ng bilyon, sabi ko sa iyo Digong, sinungaling ka talaga. Bongo, bilyonaryo. Nang makita ninyo bilyonaryo sa Davao. Ito mga kababayan. Ang kagala ng resibo ay kumigit 300 milyong piso umano ng flood control project
Gaano kalaki ang 50,000? Ito ha, mga kababayan. Kaya ang Davao, saan ka Noong 2016, naging... May pasabog. Wait lang ha, mga kababayan, hindi siya lumabas. Bongo, bilyonaryo sa Davao, sabi ni Duterte. Ito ha, mga kababayan. Gaano? Bago naging Ayan, senador si Bongo noong 2019. Ito ha. Alam mo, hindi ako maging mayor and later on as president Ah. para makinabang ang kanyang pamilya. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang press con na bilyonaryo si Bongo. Ah. Kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa Kabanabayan. Bongo intervenes. Alam mo, hindi ako mag-ibang puro bilyonaryo to. Sa totoo lang. Punta kayo dapat, tanongin niyo kung sino yan. Liliwanagin ko lang. Kita nyo ha? Si Digong mismo nagsabi, bilyonaryo si Bongo. Ngayon mga kababayan, pag naglabas ng salin at asset, si Bongo at hindi umabot ng bilyon, questionin po natin. Kasi si Digong nagsabi, punta ka ng Davao. Alam ninyo, ako tanungin ninyo ako, punta ka ng Davao, bilyonaryo to. Bilyonaryo si Bongo. Sabi ni Bongo, ay Digong. Bongo intervenes. Alam mo, hindi ako mag-ibang puro bilyonaryo to. Sa totoo lang. Punta kayo dapat, tanongin niyo kung sino yan. So sa madaling salita, totoong bilyonaryo. So ano mga DDS? Sasabihin ninyo ngayon, nagsisinungaling si Digong. Joke lang yon. Anong reaction ninyo ngayon? Kasi di ba lahat ng sinasabi ni Digong ay totoo sa inyo? Lahat ng sinasabi ni Digong ay tama sa inyo? Ngayon tatanungin ko kayo, sa sinabi ni Digong na bilyonaryo si Bongo, huwag niyo sabihin fake news si Digong. Ngayon aaminin ninyo, sinungaling si Digong. Pag naglabas ng salin si Bongo ngayong 2025, pag hindi umabot bilyon, questionable yan. Di ba? Alam nyo, sabi ni Ma'am Jinjo, pinahamak ni Digong ang kasama niya. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Naniniwala po ako na kapag inaresto po si Bongo, sana mauna ang ICC mag-aresto kaysa sa Pilipinas dyan sa plunder niya. Pag nauna ang ICC, kaya ni Bongo mag-provide ng international lawyer. Bakit? Bilyonaryo yan. Bilyonaryo, sabi ni Digong. So, wag tayong mag-alala dyan. Billionaire yan sa Davao. Ngayon, mga kababayan, dito tayo kay Bato. May billion ba si Bato? Kasi kung wala kang billion, tsaka yung sinabi niya, si Bato, Davao Death Squad yan. Totoo yan. Inaamin din ni Digong na si Bato, Davao Death Squad. Ito Bato, membro ng Davao. Alam nyo, pinahamak talaga lahat ni Digong, yung mga kasama niya. Death Squad. Ito mga kababayan, huwag nyo sabihin na lahat ng sinasabi ni Digong kasinungalingan. Diba? Senator, may I... yes, sir. Go ahead. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng polis yan. Literally, hindi ko sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan nagkakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Putang ina, Bato. Sinabi ko sa iyo, Bato, isumpa mo talaga yung kaluluwa ni Digong. Sabi ko sa iyo, nilaglag ka na ni Digong. Death squad din yan. Nakaupo dyan, senador. Death squad din yan. Sinabi ko sa iyo, kayabangan ni Digong, mapapahamak lahat. Ngayon, mga DDS, wag yung sabihin nagsisinungaling si Digong. Kasi yung sinabi ni Digong kay Risa, ma'am, wala kang alam because guilt is personal. Tangin mo yung makatabi mong abogado kung ano ibig sabihin ng guilt is personal. Di ba tinadtad ninyo ng bus si Risa kasi walang alam?
Naniwala kayo sa sinabi ni Digong na because guilt is personal. Tinadtad ninyo ng ba si Risa kasi walang alam si Risa, hindi abogado. O ngayon, itong sinabi ni Digong na, yan. Literally, hindi ko sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. Ayan na. Inamin. Ano mga DDS? Ngayon itatanggi ninyo. Ano na naman ang sisigaw ninyo pag inaristo si Bato? Ginigipit? Pinagbintangan? Sino ba ang nag-amin at sino ba ang nagbintang? Di ba si Digong? Sinabi ni Digong sa Quadcom, inamin ni Digong sa Quadcom. Naku Bato, magtago ka na. Dito pa lang, inamin na ni Digong, death squad din yan. Eto Bato. Hindi death squad. Alam nyo, sa totoo lang matatawa ako eh. Ito. Fix man, mamatay man ako. Hindi ako miyembro ng Double Death Squad. Yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. And here he is again. Here he is again. That's astonishing. Diba? Kita niyo? Itong sa right side ko, puro commander ng Death Squad yan. Yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. Ano ka ngayon Bato? Kung wala kang 1 billion Bato, hindi ka talaga makalaya. Mark my word, you make my day. Puro ka lang ngal-ngal dyan. Ngal-ngal ka na ngak-ngak, ngak-ngak ka na ngak-ngak. Bato, kung talagang mahal mo ang Pilipinas, magpakabayani ka. Kung talagang mahal mo ang kapwa mo Pilipino, kapwa mo kalbo, magpakabayani ka, magpaaresto ka. Samahan mo si Duterte para mukha kang Diyos na mga DDS. Kung talagang mahal mo ang mga DDS, kung talagang ipaglaban mo ang bayan, laban kay Marcos, magpakulong ka. Hinahamon kita, Senator Bato de la Rosa. Kung talagang paglalaban mo ay ang taong bayan, magpakulong ka. Samahan mo si Digong sa loob ng kulungan. Praise the Lord, hallelujah! Lumayas ka sa Pilipinas. Kung talagang bayani ka ba to, alam mo, ang para sa tao at para sa bayan, samahan mo si Digong sa loob ng kulungan. Huwag kang magtago, lumabas ka, tulungan mo ang idol mo. In the name of Jesus. Di wow. Sabi ni Joel Villanueva, di ba? Alam nyo, fix man, mamatay man, hindi ako miyembro ng death squad. Nako, Bato. Nabi ko, ganito, encourage the criminals to fight. Pagka lumaban, patayin ninyo. Patay. Encourage the criminal to fight. Kapag lumaban, patayin ninyo. Sino pa namang kriminal? Sino pa namang adik na hindi mapatay dyan? Nakita mo walang baril, tapos bibigyan mo ng baril, o lumaban ka sa akin. Pag hindi ka lumaban, papatayin kita. Mapipilitan, hahawak nga ng baril. Tapos pag binaril ng pulis, sabihin ng laban. Kita ninyo, kaya nga sabi, mga kababayan, sabi ni Maria Lourdes Serrano, si Rino ba yan? Si Rino? Yung mga ebidensya, kaya alam ko na mga kababayan kung bakit ang mga baril ay pari-pareho. Kasi ang sabi ni Digong, encourage the criminal to fight para may rason tayong patayin sila. Pahawakin mo ng baril, tapos sabihin mo, barilin mo ko. Pag hindi mo ko barilin, papatayin kita. May hawak na baril, barilin agad diretso. Pag baril ng pulis, sabihin ng laban, may hawak na baril. Ito na. Ito yon mga kababayan. Ito, makita ninyo Maria Lourdes Serrano to Duterte. Malaman nyo naman to
international commissions. At yung nakita namin at nahalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon na pare-pareho ang baril. Yung tao na Kaliwete. kanan ng kamay na ilagay ang baril sa Kaliwa. kaliwa. Oh. So parang ang ebidensya ay manufactured talaga. Di ba? Kita ninyo? Ganon ang ginawa. Kaya sabi ni Digong, encourage the criminal to fight para may rason tayong patayin sila. Kaya nga ang sabi ni Maria Lourdes Sereno na dating, ano ba to? Hindi ko alam kung anong nito. Power niya. Judicial process, no? As Chief Justice, no? Chief Justice Maria Lourdes Sereno, na kung saan manufactured evidence ang ginawa nung panahon ni Digong. Encourage the criminal to fight para may rason tayong patayin sila. Yun ang sabi ni Digong. Kaya ngayon mga kababayan, lahat ng sinasabi ng liberal senators. Sino ba yung mga liberal senators? Trillanes, Hontiveros, Kiko, Bam, at Leila de Lima, Chel Jokno, lahat pa, no? Sa mga panahon at mga liberal senators, totoo lahat. Walang mali. 'Di ba? Totoo po lahat. Walang mali. Lahat ng mga sinabi ni Trillanes, lahat ng sinabi nitong mga liberal senators, totoo po lahat. 'Di ba? Kasi bakit? Ito pa lang, napakatagal na nitong interview na to ni Maria Lourdes Sereno na dating Chief Justice. Tignan ninyo, manufactured evidence. Yung tao, kanan ang ginagamit na kamay, nagiging kaliwete, nandito yung baril. Kasi ang sabi ni Digong, encourage the criminal to fight para may rason tayong patayin sila. So, inimagine ko, according sa aking pagkakaintindi, siguro, halimbawa, ako ngayon, yung adik. Ang gagawin ng mga pulis, pahawakin ako ng baril. Manlaban ka, barilin mo ko. Kasi encourage the criminal to fight. Hindi naman niya masasabing encourage the criminal to fight kung wala kang baril. Anong hawak ng kriminal? Bato? Kalaban mo baril? Pulis ang kalaban mo, habit-bit mo bato? Tapos ang rason dun, kaya mo pinatay kasi babatuhin ka? Tanga! Walang kakayahan yung tao. Hindi ka pwedeng pumatay, hindi ka po pwedeng bumaril hanggat wala siyang hawak na baril. So ang ginawa siguro nitong mga kapulisan sa panahon ni Digong, pinahawak nila ng kalibre 45 or 38 or 38. So, magugulat ka sa sabi ni Maria Lourdes Sereno na ang kamay nung pinatay, kanan ang gamit pang sulat bulpe, nagugulat sila, ang kaliwete, yung ganchilyo ng baril, yung trigger ng baril, ay nasa kaliwa. Kung ikaw, kriminal, gagamit ka ng baril, kaliwa ang gamit mo, paano mo maibaril doon sa pulis kung manlaban ka? 'Di ba? So yun po yun. Manufactured evidence. Kita ninyo? Ito. Sa kaliwa. So parang ang ebidensya ay manufactured talaga. At alam mo, ang ICC hindi basta-basta yan gagalaw. Meron sila talagang nakitang kailangang isunod na procedure. So, ipaharap natin si Presidente Duterte at nakakatuwa na ang sinabi ng DOJ lately, no? Kung hihingi ang Interpol ng tulong, ay magko-cooperate sila. Tulungan po natin ang ating gobyerno at ang ICC. Ayun na. Sir Roger Mabait, maraming salamat po sir sa yung super chat. Ayan, good evening Kent, hello everyone. Maraming salamat po, Sir Roger. Diba? Kita nyo mga kababayan, ganyan po ka-brutal. Ganyan po karumaldumal, karimarimarim, kagimbal-gimbal ang ginawa nung panahon ni Digong. Then now, tatanungin ko kayo mga DDS, natutuwa ba kayo? Ngayon ninyo sabihin mga DDS na kanin, sundalong kanin si Trillanes. Ngayon ninyo sabihin mga DDS na sinungaling si Trillanes. Nagpatampi-tampi, nagkadugtong-dugtong, nagkakunik-kunik. Lahat ng binibitawang salita ni Trillanes at ng mga investigador at sa ICC, pareho lahat. According din sa pag-amin ni Digong sa Quadcom. Nagkatugma ang salita ni Digong, tugma ang investigasyon, at tugma din sa ICC. So ang kalabasan,
kulong forever. Hindi nyo maitanggi yan, mga kababayan. Bakit? Inamin po ni Digong. Kung ano ang investigasyon sa panahon ni PBBM dito sa extrajudicial ni Digong, tugma sa inamin ni Digong. Sir Rodolfo Longcop, hello po. At kung ano man ang investigasyon ng ICC, according sa kanilang pagpunta sa Pilipinas, ay tugma rin kung ano ang investigasyon ng Philippine government dito sa war on drugs ni Digong. Nagkapantay-pantay. Hindi na sana ako maniniwala eh. 'Di ba? Hindi na sana ako maniniwala. Ang problema lang kasi akala ko imbento lang to kasi baka si Digong, syempre kinalaban si PBBM, sinabihang adik, sinabihang bangag, kada na lang may maisog rally, binibira si PBBM. Baka ngayon yung administrasyon ni PBBM, planted lang ang kaso para madiin si Digong. So hindi ako naniniwala. Ngayon pumasok ang ICC, baka ang ICC hindi nag-iimbestiga, kumuha lang doon sa planted evidence ng kampo ni PBBM, kaya yun napatunayan na kulong si Digong. Pero hindi eh. Si Digong mismo umamin eh. Si Digong mismo nagsalita sa Quadcom. Kung ano, kasi ganito mga kababayan bago po si Digong ipinatawag sa Quadcom at sa Senado, nag-imbestiga na ang Philippine government. Kung ano yung mga naimbestigahan ng gobyerno ng Pilipinas, di ba? According to the PNP, CIDG, NBI, forensic examination, lahat ng mga pinatay, pati yung mga autopsy, ay pinagsama-sama nila lahat. Pati na yung mga nakikita sa video ng ABS-CBN, TV5, GMA at mga media outlets ay pinagsama-sama noong mga nag-imbestiga. Pumantay. May tinapon dito, may pinatay doon. Nung pinuntahan ng mga investigador, may nakita ngang tinapon, may nakita ngang pinatay sa lugar na yon. So, nagtugma ang media, journalist at ang mga investigador. Ngayon, pumasok ang ICC, kumuha din sila ng sarili nilang investigasyon together with the PNP. So, kung ano ang investigasyon ng PNP, hindi maniniwala ang ICC noon, kailangan mag-imbestiga din sila. Ngayon po ang nakukuha ng ICC, same sa PNP, same ang investigasyon nila, at same ang lumabas sa media. So ngayon tatlo na, hindi pa rin kumbinsido ang Pilipinas niyan. Pinatawag si Digong. So ito po ang nangyari nung pinatawag si Digong. Ito po, mga kababayan, nang maniwala po kayo, Duterte, umamin. Kaya, pang-apat, umamin nga naman. Ito. I can make the confession now. Yes. If you want. Talagang nangyayari ko. Meron akong death squad. Death squad. Pero hindi yung mga pulis. Kita ninyo? Nag-imbestiga ang PNP. Nag-imbestiga ang ICC. Nag-imbestiga ang mga reporters at media. Lahat yung tatlo, PNP, media, ICC, tugma ang kanilang investigation. Hindi pa rin kampante ang tao nun. Kasi bakit? Pwede namang sabihin, baka yung PNP, kwento-kwento lang kasi kalaban nga ni Digong si BBM, baka inutusan yung PNP na idiin si Digong. Tapos ngayon, umunta ang media. Baka sabihin, binayaran ni BBM ang media, kaya nila sasabihin yan. Hindi pa si PBBM presidente at that time. Nandyan na ang Rappler. Kaya nga pinapakulong nila si Maria Risa eh. Kaya nga pinasara ang ABS-CBN eh. Ano pa? Tapos sasabihin nyo, bayad ang media? Sinong magbabayad sa media at that time? Hindi pa presidente si PBBM. So, pumasok ang ICC. Ganon din. Hanggang sa ipinatawag sa Senado, ipinatawag sa Quadcom, inamin lahat ni Digong. Di ba? Di ba? Yun ang nangyari. So, ngayon, mga kababayan, sabi nga ni Jose Claire Castro, malakas na ang loob ng ICC na mag-release ng warrant at ituloy ang investigasyon at kung sino pa ang mga sangkot kasi wala nang sagabal. Kasi bakit? Binasura po ang petisyon ng kampo ni Digong na meron bang jurisdiction
ang ICC sa Pilipinas? Meron po. Ulitin ko sa inyo. Sinabi na mismo yan ng spokesperson ng ICC na si Fahad Abdallah na infinity yun. Walang katapusang investigasyon. Once na i-final ni Trillanes ang kaso sa ICC noon, miyembro pa ang Pilipinas sa ICC. So, ang procedure, ang pag-imbestiga, tuloy-tuloy, walang katapusan. Kahit tinanggal na ni Digong, no, ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC, tuloy pa rin yun. Ibig sabihin po ng ganyan, infinity. Infinity, walang katapusan. Tuloy-tuloy yan hanggang sa may managot at matahimik ang mga kaluluwa ng biktima nila. Kaya yung siyam na redacted, isa na si Bato doon. Pangalawa si Bongo, pangatlo daw si Sara, according kay Amy Marcos. Magtago na kayo. Kasi kung takot ang tao, ang batas, hindi natatakot. Di ba? Sabi ni Attorney Regal yan, Oliva. Kung ang tao natatakot, ang batas, hindi natatakot. Di ba? So yun po yun, ha, mga kababayan.